Yan. Ang sadya ko po dito ay ipaliwanag yung tatlong aparato na magiging malaking tools para po magkaroon kayo ng kompletong kaalaman magamit nyo sa marketing. Kasi ako po, katulad kanina, tumatawag pa, no? Hanggang napakarami ko pong pasyente doon sa Pampanga. Kaya dumadami kasi yung mga politician doon, ako yung naging kaibigan, naka-ambulance po lagi yung dinadala nila. I have one patient from Asian Hospital, Ace Hospital, tinalingan na ng buhay. Inilabas, naghihingalo. Alam po ninyo, sinundo ko sa clinic 11:30 ng gabi na, pinahir natin ang CMD, nauubos natin isang bote. May cancer po siya. And then, candidate for operation, hinihinga ng 1 million dahil yung puso nagpara na. Naghihingalo, kulay violet na po. Pinahira natin ang CMD, inanalyzer natin, ginamitan natin ang WBI, hanggang ngayon buhay pa. Ano kapahalaga yung products natin eh. Kaya nga, yung mga for dialysis na sinasabi, kahit nakaaway ko yung mga doktor sa Pampanga, at inaaway talaga ako, pero sabi ko lang, hindi po kasi naniniwala ko sa product namin eh. Mas best na solusyon. For dialysis, dahil talagang mataas na ang creatinine, umabot na 1,300. Alam po ninyo, pinag-CRJ natin, pinag-CFD at CBF, walang CDJ. Kasi pagka CDJ binigay nyo at diabetic, mapapatay nyo yung pasyente, hindi gagaling. No? Huwag yung, ang bigay nyo lagi CBJ, matamis nga yun. May asukal yun eh. Ha? Mas delikado pagka yun ang binigay ninyo. Pagka po malala ang sakit ng tao, yung tinatawag natin chronic o may mga stage na, ang advice ko lang sa inyo, yung CBJ natin, huwag nyo nang ibigay. Dok, yung sabi mo na proper na pag-awak nito, pataas pa nasa ilalim, di ba tama? O yan, ganyan. Hindi daw po nasa taas, nasa ilalim daw po talaga. Yan. May tanong lang po ako, Dok. Di ba po sa CBG natin is may stevia, kasi sinasabi doon is okay lang po siya sa mga diabetic person. Pero nasubukan ko po at kasi meron siyang manggasis eh. Hindi po siya advisable. Sabi din doon, pag mga stage 4 cancer na, hindi na natin siya pwede bigyan ng CBF din. Kasi sabi sa doon ka sinabi ng nagkakaroon. natin. CBJ lang po ang hindi ko pinamimigay sa pasyente. Ang hindi po sila. Oo. CBJ lang. Pagka malala, kasi meron akong mga cancer na pasyente na buhay, CBF ang pinatamihan ko hanggang 100. Meron po akong 82 years old na matanda, si Victoria Caday, taga San Miguel, Bulacan. Galing na po siya ng kabanatuan sa hospital ng Nueva Ecija, tatlong hospital. Pinauwi siya kasi naghihingulo na rin. Stage 4 cancer, colon. Stage 3 cancer ng kanyang ovary. Yung tiyan niya ay napakalaki, sobrang laki. Alam po nyo, nagtaka yung hospital nung ibalik doon sa kabanatuan na wala lahat yung cancer. Alam nyo, ginawa? CMD, 200 drops daily. Wow. 200. Tapos ang CPF niya, 100 tablet daily. Kasi ang sabi ng mga ibang lab, huwag ganun karami. Diskarte ko yun eh. Yung CMD, Dok, di ba pag mataas ang creatinine, bawal yun? Pag mataas ang creatinine, huwag kong pahinom yung CMD ng marami. Binibigay ko dyan, 5 drops 3 times a day. Sa una. Ngayon, pagka gusto mo lang ibuhos, ang binibigay ko dyan, kahit may kidney, may taas ang creatinine, 20 drops every hour, 6 a.m. to 6 p.m. Wala sa gabi. Bumababa yung creatinine eh. After po doon ng 5 drops 3 times a day, ilang... Ano po yan? 15 days. For 15 days? Siyempre, ang gagawin mo muna, gigisingin mo muna yung mga sakit niya eh.
para ilabas eh. Tapos ibubos ko siya. Ganon ginawa ko sa matandang na na cancer eh. O edi 82 years old, diregla. Ang nilabas, yung kanyang ovarian cyst. Kasi laki ng planggana yung dugong lumabas. Lumabas, hindi lang ng mga apo dahil ang laking dugo eh. Akala na basta dugo, yun na po yung tumor. And then, nung tanggalin nung matanggal yung dugo, dumumi siya. Ang dinumi niya parang goma, yung parang interior. Oh. Within 2 days, naghihingalo yung matanda, hindi na, binigay natin, panay marami. Yung CPF niya yung 2 bote, yung isang Power Trio, 1 linggo lang niya naubos lahat eh. Pero ang binigay natin si RJ. Hindi ko binigay ang CPJ. Si RJ niya, 15 days continuous. Ika 15 days po, inilabas niya lahat ng kanyang cancer. Bumalik sa ospital, hinahanap ng doktor yung cancer na sinabi niya. And then, nakilala ko yung doktor sa Cabanatuan City, naging kaibigan ko. Ngayon, gumagamit na ng Power 3. Dati, ayaw niya. Ayaw niya. Ano po? Ngayon, tulad po nito, paliliwanagan ko yan. Di ba, Dok, ang pinumpunas mo dito na sabi mo hindi alcohol, CMD? O, CMD, lalo pagka medyo may edad, na hindi madetect, Di ba basa? hindi mabasa, CMD. CMD ang papunas? Pag stroke, pag may mga diferensya, saan pwede ito ilagay? Sa pwede sa leeg? Kasi alam nyo, akala nyo sa kamay lang eh. Meron po akong pasyente, matigas din kamay, na-stroke eh. Hindi na makahawak. Ngayon, ang ginawa ko, sinubukan ko. Inilagay ko po sa leeg. Umandar eh. Inilagay ko sa singit mismo. Umandar din eh. Siyempre, kailangan makita ko, paano ko ma-check up? Analyzer lang gamit ko noon. May MCM man ako, hindi na pwedeng yung matanda, palipit na kamay eh. Alam po nyo, pwede. Sa leeg, sa singit, pinakamagandang makita sa singit. Isisingit po talaga. Kaya lang pagkalagay mo, ayun, ano mo naman, huwag alcohol. Ayon NS ang pampunas mo. Ayun, NS. Kasi baka ipagamit mo sa susunod. Ayun, patay. Ayun yun, yung gagamit. Lalo yung matatanda, hindi naman madalas maligo. Diba? Kaya ako, ginawa ko, nung ilagay ko sa singit, nung matanda, kasi na-stroke na. Sabi kahit anong pili, paano ako makaka-uwi kung hindi ko ma-check up dahil sayang din yun, 1,000 ang bayad eh. Diba? Bukod sa nang ihinayang ako, baka hindi ko matulungan yung pamilya. Alam po nyo, 15 years yun na na-stroke. Ngayon, nagta-tricycle na. Pwede nyo kausapin. Bukod sa Power Trio na in-advise natin, meron po tayong mga machine na pan-therapy. Meron tayong WBI, meron po kong Waki, may Pyro, may TheraCare, at kung ano nung gamit, 18 yung pan-therapy natin sa center. Kaya po nagagamit. Mahalaga po yung CMD, hindi lang iniinom. Lalo sa mga na-stroke, ipapahid mo. Oo, hindi lang inom yun. Pwede mo rin pampaligo kung gusto mo. May basita. Oo, mayaman. Yung result po, meron dito result. Yan. Upo ka po dito, ma'am, para mabasa yung result Okay. mo, ma'am. Pakinggan po ninyo itong result na babasahin ko, no? Makikita nyo, brain nerve, memory index. Hindi nyo naman lang paliwanag yun eh. Ang alam po nyo, paliliwanag nyo ron, yung memory loss. Memory loss, nerve clotting. Nagbabara yung ugat sa ulo. Kasi lalo ito, napakalayo ng difference, mama, 146 lang. Bukod sa malilimutin, mahilig ka kasing mag-betchin. Magic sarap. Magic sarap. Ayaw doon yung betchin, magic sarap. Pa-social pet eh. Akala mo, nakakabuti yun. Hindi ka ba naiya? Pangit-pangit ang balat mo. Ganyan po ako magano sa pasyente. Dinadown ko siya. Kasi, pag dinaan mo, tsaka sinasabi mo yung kapintasan niya, at ginagawa ko, pero alam mo, may pag-asa ka naman gumanti. Meron akong aluminium.
Ako, pag pinahin mo. Hindi lang sa pisngi. Pati sa pisngi mo sa baba. Magagamit mo. Kasi baba mo yan. At sasaliwa pa. Pwede kang maging 16 years old. Ganon. Meron tayong Alorias mo. panghagod, ano. Then makikita natin dito yung collagen eye wrinkle. Kung saan kayong tumingin, masasabi mo na kung mayroong katarata. Siyempre, gagamit kayo ng ilaw. Huwag nyo gagamit ng flashlight. Dim light. Kung ayaw nyo naman, gumamit kayo ng bumbilya. Kasi makikita mo sa mata kung ano yung problema. Katulad nito, kahit hindi ilaw. Alam mo, pag umiiyak to, kasi maramdamin siya. Sensitive, pero masungit. Bakit mo nalalaman lahat? Kasi ganun siya eh. Kasi ako, pag tinanong ko yung mata, alam ko na kung may problema yung tao. Ano pangalan ng asawa mo? Rolando. Hindi mo ba tinatawag na Ani? Anu? Alam mo na. Ibig sabihin, dominant siya. Kasi natanong ko na yung mata eh. Yung isang mata niya lumuluha. Yung isang mata hindi. Kasi dry. No? Alam mo yung CMD, pwede mo ipatak na dahil. Kasi kahapdos. Kasi sa kung lang mahapdi, sa susunod masarap na. You see, alam mo, lahat ng paano tumatawa yung mga pasyente. Kasi dinadaan ko dun sa... Kasi yun ang makatutulong eh, no? Okay, ang problema mo, meron kang tinatawag na iridium. No? Tumutubo yung linta sa mata mo, buti, pusit pa lang yan. kasi kung ano yan, yung, ano ba yung sumunod sa pusit? Octopus. Kung octopus yan, mas malaki yan, ano? Pero lang ko, mahilig ka sa malaki. And then, dito sa cardiovascular, mababasa po natin, vascular resistance. Madali siyang hingalin. Yan ang totoo. Bukod doon, yung elasticity ng puso mo, ito mo, ang liit eh. Ikaw na tanungin. Ang ibig sabihin ng elasticity, yung pong kanyang puso, hindi masyadong bumubuka. Dapat ang buka, paano na? Yung kanya, konti lang. Dahan-dahan bumuka, dahan-dahan din simura. Or hindi na siya bumubuka. Siyempre, matanda na yan, no? Ayun, yun ang... Hindi, makikita natin dito. Left ventricular ejection impedance. Ang ibig sabihin nito, yung puso niya, bumubuka pero pagod, madali siyang hingalin. Hindi na siya pwede mag-jogging kasi hindi siya tatagal. Kasi kulang ng oxygen yung kanyang puso. Pag nakita niyo yun, nagkukulang ng oxygen. Hindi lang yung kanyang ugat sa ulo, pati yung sa puso, pati sa lungs. And then, nakalagay dito, gastrointestinal function, gastric peristalsis, ibig sabihin, nagko-constipate ka madalas. Paano ko nasabi yun? Wala ka naman dito mababasa. Ang makikita mo lang dito, gastric peristalsis, function coefficient. Ibig sabihin, hindi siya dumudumi araw-araw. Kasi nagpipigil siya. Totoo Hindi ba? lang pag doon. Oo, hindi bro ako magkamali. Pinag-aralan ko yan. Una eh, no? Parang nagdududa ko. And then, mahilig ka sa dilata. Magbawas ka pati mga noodles. Ano? Kasi pinakita rito, nakalagay, large intestine function, colonic absorption coefficient. Ibig sabihin, meron na siyang colon cyst. 100% yan, sigurado. And then, ang tatanong ba, papagano ko ba si Cory Aquino? Sa kuan. Oo, colon. Saan ba tayo si Cory? Oo, Sa colon cyst, colon cancer. Alam mo, mainam sa'yo, pwede ka nang pumunta sa Tarlac, ilalim ni mga Aquino. Kasi meron ka ng konting bukol sa duodenum. Kasi minsan napipigil pa rin yung pagduy mo. Kasi kuripot ka sa tubig. Hindi siya umiinom madalas eh.
yung mga sinasabi mo, alam mo sabihin kasi alam mong paliwanag yung hawak mo. Naintindihan? Ang nakalagay, Lumapit, okay lang. Gusto nyo lumapit. gastrointestinal function, gastric absorption coefficient, kasi nga, hindi siya mahilig sa tubig. Pero soft drinks ang ilok mo dito. And then, paminsan-minsan alak, alisin mo. Inom pa kaya? Oo, alisin mo. Ayan, no, mahilig, no. And then, makikita natin dito, liver. Nakalagay dito, liver function. Sa liver function po, minsan, makikita nyo bile ang nakalagay. No? Pag may nakalagay na bile doon sa liver function, ibig sabihin meron siyang pancreatitis. Namamagay yung pancreas niya. Hindi sa'yo to dinagdag ko lang. Namamagay yung pancreas kasi mahilig siya sa mga hugutin. No? Pero sa'yo, fatty liver lang. No, mahilig ko sa prito. And then, kidney function, makikita nyo, dito sa kanyang gallbladder function, total bilirubin, masyado ka lang mahilig sa alat. Alisin mo lang, ha? And then, pag nakalagay sa kidney function, proteinuria index, mataas. Tulad dito, mataas. Pwede mo sabihin sa kanya, mayroon na siyang kidney stone. Basta. And then, bukod doon sa kidney stone, pwede mo na sabihin, mayroon siyang rayuma. At sumasakit yung kanang balakang, tumutugon doon sa sakong niya. Tanungin mo, nararamdaman niya yun eh. Meron. Meron. Pag inalis mo yung maalat, pwede nang And then, mababasa niyo sumunod ay degree of osteoporosis, bone mineral density. Pagka po ganito, 2 o 3 nakalagay, pwede mong sabihin sciatica. Do you know sciatica? Yung nanunuyo, yung mga ugat niya, nagkukulang ng grasa. Mahilig man siya sa prito, hindi ka pakipahinabang yung mantikang ginagamit niya. Kaya, bukod sa rayuma, kasi kung matulog ka, laging tagilid yata. Mostly tagilid. Ayaw ba ng tihaya? Bakit pag liver pala yan sa posisyon ng pagsimula? Oo, nakukuha din. Kasi kung matulog to, madalang siyang tumihaya. Kaya lang yung tumitihaya pag nandiyan yung asawa niya. Bukod doon sa napapatawa mo siya, napapayo mo, nakikinig sa iyo mabuti, ano? At dito makikita mo, hindi pantay yung kanyang balikat. No? Mataas yung kaliwa. And then, ako kasi, pagka tinignan ko, kompleto na eh. Pati yung likod niya, hawakan mo, Pastor Ian. O ano? Tumayo, ang bagal. Military, ano ba? Tingnan mo, ha? Tingnan mo yung likod. Pantay ba? Mataas dito, mataas yung kanan na yun. Mababa ito, pati bewang, hindi pantay yan eh. Kasi po sa osteopathic medicine, kasi osteopathy ako at saka chiropractor, nasasabay ko ng tingnan. No? Kaya nga sumasakit yung balakang mo eh. Connected yun doon. Tapos yung isang pa mo medyo namamalit na rin. And then, blood sugar, makikita nyo, coefficient insulin secretion. Ibig sabihin ba nito, mataas na ang sugar? Kasi may nakalagay insulin secretion. Hindi po. Normal yung sugar niya. Na, ang sugar niya, pagka ganito lang sukat, 105 lang ang sugar. May kapatest na ngayon. Then, trace element, makikita nyo, silicon, B3, coenzyme o nicotinamide. Pag nakita nyo yung salitang nicotinamide, hindi sabihin nagsisigarilyo siya. Hindi nicotine to. Ang hilig nito, noodles, dilata, tinapa, yung mga ganon, rito, hindi sigarilyo. No? Kasi baka akala nyo, pag nakita nyo yung nicotinamide, nagsisigarilyo na yung tao. Hindi po.
Baka magalit sa'yo, sampalin ka pa, hindi nga naninigarilyo tayo. Hindi po nakasulat, nicotinamide. Hindi nicotine yun. Ang nicotinamide, isang bakterya na saan galing, sa kinakain. Lalo ito, mahilig sa frozen, langgunisa, tosino, hotdog. No. Bawasan mo na. Abay, mo nang kakanin. Kukuruting pit eh. Gulay na, no? Kasi pagka hindi ka nagpapili, lalo sa inihaw, hindi mo mawala yung nicotinamide. Ano ang sanhi nun? Bumabagal po pagka mayroong nicotinamide sa likod, sa katawan, bumabagal po yung panunaw at pwede siyang magkaroon ng cancer. Kasi doon po nagsisimula. Then, makikita natin, meron pa na talaga. 3 pages. No. Pag nakita mo heavy metal, lead, nakukuha naman yan sa soft drinks, sa alak, sa mga frozen products, dapat talaga aalisin yun. Pwede ka namang payo na alisin. Huwag mong sasabihan dahil meron siyang lead sa katawan sa lahula ka kasi kung saan ka umiinom. Ako nagpapain ng ganun. Kasi ako yun. Pero ito, hindi mo kaya sabihin to, baka dagukan mo pa ng pasyente. And then, makita natin, basic physical quality, pH nakalagay. Naguhugas ka ba? Ako ginagano ko kasi pH balance, hindi eh. Ikaw na tumingin, no? Hindi. Wala sa balance eh, no? No. Hindi balance, hindi dahil doon kasi meron siyang infection. Nagkakatingayan sa kanya. Nagkakati. Okay, meron ka na talagang preparation ng ano. Tapos makikita niyo yung collagen. Pag sa collagen, meron kayo makikita ang kung ano nakalagay, circulatory, tapos kung ano-ano pa, muscle tissue. Pakapa mo yung breast. Pakapa mo yun sa breast. At makikita mo meron. Sis, pakikapa mo. Kaya nalalaman natin, pati breast. Kasi doon sa... Abay mo, paano ka kapain? Kapain mo. Hindi naman nagme-men's na yan. Hindi na. Abay, siyempre, 53 na yan. Ano? And then, meron siyang konting medyo tumataas sa ilalim ng left na sa lahat mo. Sa ilalim ng kanyang breast, meron ng konti na nagsisimula. Hindi mo sasabihin na ganda carcinoma yun. Ang sasabihin mo, meron ka na pong konting mastitis. No, at medyo naroon eh. Okay, pag ginawa talaga masakit kasi bukol na. Pero pag yung dinamihan mo ng hawak, lalaki yan. Ngayon, pwede mo ipayo sa kanya ang CMD. Kasi ako, pag pinayo ko sa pasyente, ay, nag-uumpisa na yung problema sa breast. O eto na. Ialok mo ni CMD, ipapahid lang niya, liliit na yun. No? And then, pag-inom ng power trio. And then, makikita natin, sa collagen po nakikita niyo sa breast. No? Pagka naman nakita niyo endocrine system, sa goiter po yung connected. And then, makita natin dito, gynecology, PID coefficient. Kasi tuyot na eh. Opo, bakit siya natutuyo? Meron ka na pong nakuha isang maliit na bukol sa matres. Kahit punta ka sa OB-GYN, mapapatunayan ko na sa iyo. Kasi ako po, para makatiyak, sabi ko, punta ko sa ospital, sa OB-GYN. Pag walang bukol, sampalin mo ko. Pero pag meron, ako sasampal sa iyo. Ginaganon talaga. Alam mo yun, pag nagpunta, meron kasi sumubok. Kasi nakita ko dito, ovarian cyst. Ang sabi ko, hindi ovarian cyst yan, myoma. Napatunayan niya, napatingin siya sa ibang OB-GYN. Kasi ito lang po sa akin, ito lang ginagamit ko, na-check ko na lahat.
Huwag niyo sabihin dahil parang may magic ako. Hindi po. Kasi pinag-aralan ko po sa London, yung pagiging doktor, sa naturopathy, and then sa medical. Kaya ko po nagagawa itong ganito kasi kinumpleto ko yung pag-aaral ko. Kasi sayang na may scholarship eh. Libre naman yon. Pumapasok na ako sa Queen Elizabeth Hospital sa Westminster City. Tapos, nag-aaral pa rin ako. Kaya po ganoon. Pero hindi pala siya nag-aaral magaling eh. Abe, hindi naman nag-aaral ito isang team, mas mayaman sa akin. Kaya na, hindi pala dahil sa marami kang diploma. Ano? Mayaman ka na. Hindi rin ako yumaman sa dami ng certificate eh. Nakasabit na sa clinic. Ngayon, nakasabit lang. Pero maganda rin may natapos tayo. Alam po ninyo, kahit naturopathy ang tapusin nyo, marami po kayong matutulungang pasyente. Kaya sa susunod po, Ikaw na professor. Ako naman ang professor. Ako ng professor. Oo, ituturo natin. Yun dapat gawin. Kasi kaya ko pang bumuhat kahit 95 kilos ng mga pasyente. At makikita niyo po sa mga video ko, ganun, ginagawa natin. Hanggang doon lang, nag-umpisa na yung mayoma mo, ha? Si nurse. At least, kabalo ka, no? Ito, yung nurse. Ibinigay ko yung papeles mo sa, sa HCI. Nakita na At least, kabalo ka. medyo nagkakaedad ka raw. Wala nang pwede sabihin. Pero baka sabihin, abay ma'am, kunin mo yan. Magaling sumayaw yan. Hindi pwede. Kaya, Gusto ba instructor yan? ayan, pasensya siya. Hindi mo yung listen. No. Pero pinasa ko ma'am. Nilagyan ko pa ng recommendation. Alam mo, malilimutin ka na. Sigurado ako doon. Brain nerve nakalagay, memory index. Napakaliit eh. Makikita niyo naman yung normal eh. And then, yung actual measurement value, memory loss talaga. Magaling siya sumayaw eh, no? Pero, meron time, sumasakit na yung papatibewang. Kasi narito, osteocalcine nakalagay, 2, 3, 4. Pagka nakalagay osteocalcine, nagkukulang na siya ng supplement sa buto. Yun lang paliwanag nyo. Baka mabasa niyo, sabihin nyo, ay, cancer sa buto, delikado ka doon. Pag osteocalcine, humihilo na lang yung buto, natutuyo. Kasi matanda niya. Yung grasa. Kulang na yung grasa. Ganun lang. Next. Nagkukulang ka ng vitamin B6. Pag nakalagay lack of nakalagay vitamin B o vitamin B12, lahat po yun, mineral deficiency, nakukuha ng CMD pahit pa lang, no? And then, alam mo, taba-tabang. Alam mo eh. Ako, ginaganyan ko pasyente. Hindi ka pa nahiya, laki ng bilbil mo. Salada ka pa naman. Sumasayaw ka pa. Yeah. Ginaganon ko po kasi alam niya yung problema niya. Ang problema mo sis, sobrang hilig sa mamantikang pagkain. Kaya bad cholesterol to, no? Abnormal lipid ang nakalagay, hindi mo na kayang lusawin yung taba ng katawan mo, kaya ganyan. Kahit magsayaw ka, kulang pa rin. Kailangan mag-diet. Alam po ninyo, ang una yung gagawin ipayo, lalo sa mga may mabigat na sakit, lalo sa mga may cancer, huwag kakain una ng matamis. Kasi ang matamis na pagkain, ito po ang nagpapasarap at nagpapadami ng cancer na problem sa katawan natin. Kung gusto mong walang cancer, huwag kang kumain ng matamis. Bili mo lang. Alisin mo yung chocolate, even yung mga palaman sa tinapay, peanut butter, kasi may mantika na yan, may asukal pa, may root crops pa. Yung tatlo na yung binabawal natin, mamantika, maalat, matamis, malamig. Ngayon, sinasama ko yung bawal ang kanin. At saka yung root crops. Kasi,
Ano mang ganda ng bigas, alam po nyo dahil doon sa chemical content, nako-convert po siya sa bad sugar, yung bad lactose, etc. etc. Kaya po, binabawal ko yung kanin. Ang pinapayo ko ngayon, roti. Roti. Eh, di ba parang kanin din yun dahil galing po yun sa wheat, kaya maganda. No, roti na ipahin nyo. Mabibili kayo roti. No, kung ayaw mo naman, huwag mong papayuhan ng tao ng tinapay. Lalo yung mga umaalsa. Nakaka-cancer din po, lalo ang pandesal, ang monay, at saka yung mga tinapay na umaalsa. Ang pinapayo ko lang sa kanila, moon flakes o star flakes. Kasi may sky, di ba? Meron din moon sa star. Okay. Hindi po ako nagpapayo ng sky flakes. At sabi ko, moon sa sky. Meron ba nun, Dok? Eh, meron niyang ano eh. Ano ba kinain mo? Opo, meron niyang moon. Naiintindihan niya. Kasi makikita mo kung alert yung pasyente mo. Hindi ko po binabanggit ang Ribisco, ang Skyflex, Moonflex ang binabanggit ko, saka Starflex. Natin, may natutunan kayo. Mahina ng lumusaw ng taba. Yung metabolism mo, mabagal na. Sa collagen, makikita niyo yung fat metabolism, ibig sabihin, tumataas ang cholesterol niya. At bukod doon, kahit nagsasayaw siya, sumasakit din yung dibdib niya sa ulo. Kasi, connected ng kanyang mata, makikita natin, kasi ganun mo pa yun. No? Natutuyo mata mo. Alam mo, minsan suplata ka. Sa totoo, suplata yan, saka masungit. Totoo, nurse? At mas matapang din to sa asawa niya. And then, makikita nyo sa cardiovascular and cerebrovascular. Ang cardio, puso, ang cerebro, ano? Alam nyo pala. Alam mo, mag-iingat ka na. Kasi minsan namamanid yung half body mo. Paano masasabi yun? Pag lumitaw yung cerebro at saka yung cardiovascular at talagang malayo yung result ang dapat 1338 microgram units pero sa'yo 592 lang. Pwede mo sabihin, alam mo, mahina tibok ng puso mo kahit sumasayaw ka at magliliyad ka dyan. Yun ang problema, pwede ma-stroke ang tao. No. Alam mo na yun. No, mag-ingat ka na. Next. Alam mo, acidic ka. Acidic. Nagsasawsawan ka din ng patisan. Hindi masyado. Toyo. Yun. Yun. Bakit yun sinabi yun? Kasi yung kanyang small intestine absorption function coefficient. Pag sinabi coefficient, hindi active. Na tumutunaw yung kanyang bituka. Tapos, constipated din siya paminsan-minsan. Alam niyo bakit nakalagay? Colonic absorption coefficient. Pag nakalagay po yun, nakita niyo, yung normal ay mataas, mababa yung result. Ibig sabihin, nagko-constipate siya. Tandaan niyo ha? Kung ano yung tinuro ko, nagko-constipate siya. Bukod sa nagko-constipate, talagang meron na siyang maliit na bukol sa bituka. Pwede kang magpa-colonoscopy. Pwede yun. Pwede mo kang tagukan pagka walang bukol. Isang tagok lang. Kasi pag dalawa, didimanda na kita ng rape. Ganyan ako magpahay sa pasyente. Kaya gulat sila eh. No, kailangan lang alam niyong basahin. And then, bawasan mo mantika at saka maalat. Hindi, pwede mo rin ibawal sa kanya ang soya products. Kasi mahilig siya sa toyo, may fatty liver siya. Alam po ninyo, ang tinapay at ang tokwa, pagka medyo, katulad niyo, may ilang taon ka na? 44. O, medyo bawal na rin sa iyon. Kasi yung soya products, saka yung toyo,
saka yung taho, qualified lang at pwedeng kainin ng medyo ng bata. Patulad ko, 32 pa lang ako, pwede. Pero kung ikaw ay lalagpas na ng 40, abay kalimutan mo na sa usawan, tokwa, street foods, hindi na kaya lusawin ng katawan. Ano? Itong tagasulat mo, Sir Jan, acidic siya. Saka irregular ang kanyang menstruation. No? Si Doc 32 sa serbisyo. Alam ko, edad ko yun eh. Okay, makikita natin yung fatty liver mo, napakataas na. Sobra. No. Nervyos na Dok. Tapos, doon, Ilang drops ng CFD yan, Doc? dapat sa'yo kahit sa tapos na ako. 100 drops per day. Iwasan mo inihaw sa katoka, ano? Ang itlog pwede sa'yo, nilaga lang. Ngayon, kung hahawakan mo lang itlog, Okay lang. pwede lang. Pwede kasi, baka kailangan eh, hinahawakan eh. Pero kung inuluto mo, nilaga lang. Ganyan ang magpahin sa pasyente. Kaya hindi makatulog eh. Aalisin, hihigitin yung tip eh. With ang power trio. No. Next. Makikita nyo, nakalagay dito, serum total bile o total bilirubin. Pagka po ganitong mataas pareho, mataas doon sa normal, hindi mo sasabihin agad may problema ka sa abdo. Ang sasabihin mo lang, sis o sir, nag-iipon ka ng cholesterol stone sa abdo mo. Meron na. Kaya nga sumasakit yung tagiliran mo. Yayaman. Masasabi ko sumasakit yung tagiliran kasi meron siyang cholesterol stone sa kanyang abdo. Diba? Alam mo, pwede kayo yumaman eh. Eh, diba sinasabi ko, pagka may problem sa gallbladder, alam mo, pwede kayo yumaman. Uminom ka ng patis. Lagyan mo ng mantika, mga 5 patak. Huwag mo sosobra ha. Iinom mo yung patis, isa sa umaga, isang kutsara. Gawin mo ng 3 beses. Kasi lalo pag dinamitan mo, at sinamahan mo ng sausawan toyo, at mahilig ka sa adobo, pwede ka magkaroon ng gawaan ng hollow block. Kasi, Basta dami. pag iihi mo, bato na. Alam mo, sa totoo, bukod sa napatawa yung pasyente, masama pala. Kasi common sense yun eh. At yung relationship, din-develop mo. Ganyan po ako mag-practice. At meron ng gumagaya niyan. Okay. Kulang ng oxygen yung lungs mo, sis. Kasi kahit pagod na pagod ka, minsan pinipilit mo pa, mamamahinga ka. No. Kasi ang problema mo, sayate ka na talaga. Natutuyo na yung mga ugat mo sa katawan. Kaya pati nga kamay mo, namamanid eh. Hindi naman sabay sila mamanid eh. Isa-isa. Pag ito sumumpong, ito wala. Pag ito meron, ito wala. Okay. Next. Blood sugar. Ay, mataas talaga, sis. Very sweet po ako talaga. Very sweet ka. Yakapin mo nga ako. Nagaganyan ako sa pasyente, sis. Bigyan mo na. Ay, sweet ka nga. And then, makikita natin dito, ba't yung nasabi mataas yung sugar niya, ang nakalagay, all patient insulin secretion, mataas yung mas mataas ang normal. No? Ibig sabihin, mataas ang normal. Kaya namamanid yung kamay mo at pinupulikat yung paa mo. Sigurado yan. Pag nakita mo, mataas yung sugar niya, pwede mo sabihin yung nararamdaman. Pinupulikat ang kanyang paa at kamay. Namamanid. Diba? Kaya kasi yun ang result eh. Next. Yung sa trace element ang lagay, iron, selenium, silicon, sa vitamin A, B1, B2, vitamin C. Pagka ganito, huwag na paliwanag lahat ng vitamins. Ang sabihin mo lang sa kanya, mineral and vitamin deficiency. Pati yung kanyang amino acid. Mababasa niyo yung tryptophan.
Ang tryptophan, good cholesterol for our body. Pero, ang kinakain niya, hindi naman good eh. Kaya mataas ang result. Ibig sabihin, yung amino acids mo, hindi mo nagagamit. Kasi natural body enzyme yun eh. And then, makikita natin, coenzyme pathogenic acid. Ito ay nakatutulong sa katawan, pero sa kanya sobra. O makikita natin, kulang. Kumakapal na bituka. Layo, no? Nasa pathogenic acid, tapos bituka, binabanggit mo. And then, tumataas din ang dugo niya. Kahit nurse yan. Why? Kasi yung pathogenic acid ang nagpapabagal ng takbo ng puso at nagpapabagal kumilos minsan. Pag nagsayaw siya, active. Pero pag hindi nagsayaw, tulog ang mga ugat. And then nakikita natin, human toxic, electromagnetic radiation. Bawalan mo siya ng mag-cellphone. Kasi ang electromagnetic radiation ay nakakalabo ng mata. And then makita mo, heavy metal, lead, yung pH balance, hindi. Pag nabasa niyo po yung brown adipose tissue, abnormalities coefficient, tapos triglyceride, ang ibig sabihin ng triglyceride, yung dugo sa kanyang puso ay sobrang lapot. Okay. Pag nakita mo yung triglyceride, mataas. Kasi normal, ayan lang. Basahin mo sis, ano? Kasi ng result. Pagka masyadong mataas ang result, malapot yung dugo, sobra. At pwede mo sabihin dito, naghihilik ka rin. Tanong mo, naghihilik yan. Ibig sabihin, naghihilig sa why? Kasi yung bomba ng puso niya, mismo yung aorta, basta tumaas po ang triglyceride, yung aorta, yung malaking tubo sa puso, ang ibig sabihin ay nagbabara ng mantika. Pwede palang kumuha sa'yo ng grasa. Kasi malambot na mantika yung naroon eh. Pag kayong ano po, yung tao pagka naghihilig, bakit pag tinanong mo, hindi niya alam na naghihilig? Itulo. Paano ka alaman kung Kaya sumagot na. babihira? And then, medyo maganda yung skin mo. Kasi nagsasayaw at pinapawisan. Pero namamanhid naman ang kamay mo. Kulang pa rin ang moisture. Ako minamartir ko yung pasyente pagpangit ang balat. Alam mo, paliha mo kaya yan. Ganun ako magpayo. Talagang, hindi ko na dinadaan-dahan. Kasi, pwede ko iabot yung aloe lotion. Alam mo, pwede kang bumata eh. Ito ang solusyon dyan. Sabay ka doon. And then, ihimasin pa ang gaspang ng kamay mo. Tanda-tanda mo na kasi. Ganon. Ginagawa ko po yun. Naintindihan yun. Dry na, Doc. Oo. Dry na. Dry na. Wala na tissue eh. Oo. Kailangan Yung ng mata mo cheese ma'am oil. ay medyo bumabagal na kasi sa radiation. No. No. Alam ko, kahit na magpa-check ka sa OB-GYN, pwede. Kasi meron ka ng myoma. Alam mo yan. No. Alam niya na meron siya problema sa ovary. Myoma ito. Mabibasa niyo rito, ovarian cyst. Lahat ng result natin, minsan, panay ovarian cyst. Pag ganaptropin ang nakalagay, yun ang ovarian cyst. Pag ovarian cyst ang nakalagay, myoma yun. Malaki na. Naintindihan? Kasi, huwag natin questionin yung gumawa nitong ating analyzer. No? Okay na. Mayoma ka na talaga. Anong reseta nung pag ganyan? Ang reseta hanggang 200 drops. Within 3 days, within 3 months, tanggal yan. Ang CBS? CBF, 50 tablets daily. Huwag ka magsi-CBJ, ha? CRJ lang. CRJ. Yung pag-take ng CRJ daw, ano yun? 1 week straight, 2 weeks out? Oo. Ayan? Ang pagpayo po na ginagawa ko sa CRJ,
1 week take tuwing hapon. Si RJ. Si RJ, kasi pag natutulog tayo, yung si RJ nagtatrabaho. Ah, Kaya kailangan natin natutulog eh. Kasi yung pagtulog natin, may mga oras yan na ginagamot ng mga organ sa loob. Pwede yung tanong si Sir JCW. Alam niya yan eh. Kasi yung pagtulog natin, meron pong kauulang oras ang bawat organ natin na naghihil ng pusa. pag may Doc, ano ang Ang dapat, CRJ, 1 week straight, 2 Ano? weeks pahinga, 1 week ulit. Ano po? pag may anong dapat inumin na ano? Power 3 yung 100 yung CMD, 200 kung kaya. And then hinahagot. Tapos gumagamit ng Aloria soap. Oo. Tapos, Yung Aloria soap, i-stable mo, ilagay mo na, patuyuin mo ng 1 oras. Umaga at hapon. Pwede mo rin pahiran ng CMD, yung sikmura mo, hanggang puson. Tapos ang CPF, 50 to 100 kung kaya. 3 times a day. Hindi, basta whole day na yun. Whole day. No. Tapos si RJ. Oh. Walang si DJ. Nakisa bukol-bukol daw pala. Ayaw eh. Ang CBJ po, pinapayo ko lang sa mga bata. Binibigyan mo ng mostly sa mga bata. Ang bata, kahit ano man yung sakit, pagka binigyan nyo ng CBJ, gumagaling naman. No. Next. Ma'am, mahina na yung buto mo. Malapit na ako doon. Malayo pa. Sa 1 taon, nahatok pa rin. Doc, ang si RJ, paano yung Doc si RJ? Ang CRJ, 1 week take, 2 weeks rest, then take again. Pagka may mga myoma, may mga ano, ang CRJ pwedeng continuous na 15 days, pahinga ng 15 days, take again. Ganun po ginagawa ko kasi yung akin experience eh. Dahil pinayo ka, nasubukan gumaling, yun ang pinayo natin. Ma'am, medyo sensitive ka. No. At saka medyo masungit ka kasi. Lalo nung may asawa ka dati, ngayon wala na. Ito pati nakikita ko. No. Kasi kaya ko nakikita yon sa pag-make-up. Pastora yun eh. Kaya pala eh. Pero yun ang totoo ron. Wala na siyang asawa ngayon. And then, acidic ka ma'am. No. Feel ko. Bukod sa acidic, medyo tamad lang siyang magbawas. May constipation. Acidic ka at saka constipated. Ano? Ngayon, kasi itong constipation mo nanggagaling doon sa intestinal bacteria. Pagka nakalagay intraluminal dun sa kanyang gastro, ibig sabihin, nagiging manipis yung bituka, kumakabal yung taba sa bituka, and then, nagko-constipate. Na, yun ang kanyang problema. And then, pati liver, ma'am, alam ko medyo humihin, nagbabawas ka ng alat ngayon eh. Pero nagbe-belching ka pa rin eh. Hindi mo ba kayang alisin? Sila kasi nagluluto. Sila nagluluto. May katwiran ano? Hindi na siya nagluluto eh. Kumakain. Ma'am, sumasakit yun sa may balakang mo, sa gawing kanan, sa tagiliran. Hanggang ngayon, pati ngayon. Alam mo kung bakit? Bukod sa lumalaki yung atay mo sa mantika, pwede ka na maghakot ng 1 truck na hollow block na gagawin. Sa'yo kukunin yung bato. Kaya mo nga ba? Hindi pa, sakay pa lang. Patay! Ibig sabihin, naintindihan niya, meron na siyang gallstone. No? Kaya minsan, pati puso mo sumasakit.
Hindi pwedeng ikaila. No? Kasi ako nakita ko agad eh. Ba't yun nasabi yun? Kasi nakalagay sa kanyang gallbladder, total bilirubin ang taas, serum total bile ang taas, vital capacity ang taas. Pwede na siyang bumili ng truck, hulugan. Para pagka nilabas yung bato, meron na ilalagay sa truck. And then, pastora, malilimutin ka na rin. Then, bukod dito, meron yung ka na. Pag ang nakita niya, degree of osteoporosis, bone mineral density, pwede niyo sabihin sa tao, sciatica. Ay, tinatawag na, peripheral nerve neuropathy. Yun yung isang tawag doon. Ang peripheral nerve neuropathy sa sciatica, ibig sabihin, pagkukulang ng mga good cholesterol doon sa mga ugat at sa buto. Nagkukulang ng good cholesterol, kaya humihin at bumabagal. And then, ang trace element, sinabi, kulang ka ng iron, kumain ka ng pako. Saka martilyo. Ito, di ba? Ginaganyan ko po yung mga pasyente. Bakit to? Matabang ang dugo mo. Kahit mataray ka, yun totoo, pastora, kahit mataray ka, pastora, kulang ng pulay dugo mo. Why? Kasi kulang ka ng supplement. Pagka binasa mo kasi itong mga kulang na yan, vitamin, dami kulang, pati potassium, pati zinc. Ang sasabihin nyo, God, mineral and vitamin deficiency. Meron ng CMD nun lahat. Pati CPF. Ang CPF pa natin, vitamin alphabet, meron A to letter Z. Lahat ng letra, meron Kaya CPF ang ipahin natin. Masasabi mo rin kung farmer yung tao. Mahilig sa pabango dati, mahilig sa makeup dati. Kasi meron siyang toxemia. Paano ko nasasabi toxemia? Yung blood toxemia na ang bumabara sa mga ugat niya, yung mga dumi na galing sa katawan. Kasi mababasa niyo, toxic pesticide. Hindi dahil sa umiinom siya ng mga pesticide. Maaaring nagkakatol at maaaring mahilig magpabango. Kahit hindi maligo, magpabango lang, mag-lotion, yung nagiging pesticide po. No, yun ang pesticide. Kaya lang hindi natin pwede i-collect sila lahat Pero yun po talaga yun. And then, lead, mercury. Alam nyo, meron tayong lotion na talagang nakatutulong. Kaya, iba rin to. Hindi na balance yung pH balance mo. Hindi na lamig, kulang na. Kasi wala nang nagpapainit. And then, mataas din yung triglyceride. Pag nakita nyo abnormal lipid metabolism coefficient, ibig sabihin, tumataas talaga yung cholesterol niya. Then makikita nyo, triglyceride, mataas. Pero makikita nyo, negative. Ang ibig sabihin nun, malapot yung dugo, masyado. Kaya nga madaling magalit siya Madaling magalit yan. Pwede mong palitan yung pangalan. Anong pangalan mo, Pastora? Daisy. Ang gandang bulaklak ng Daisy. Ako pagka ganito ang kataas ng triglyceride, saka tinutopak madalas, palitan mo yung pangalan. Madaling magalit Pwede mo sabihin, ang pangalan ng Pastora, Topasia na. Paano talaga ito sa'yo? Ganun po. Hindi kasi, alam mo naman yung attitude mo Madali kang magalit Next. Makikita natin dito, yung collagen. Sa collagen, tandaan nyo, sa collagen ko napapaliwanag yung cancer. At ikaw, Pastora, ay ligtas ka sa upper. Wala kang problema sa breast. Hindi rin sa goiter. Pero meron ka na sa ibaba. Sa gynecology, makikita natin, ang nakalagay dyan, cervicitis coefficient.
Meaning, kumakati na. Certified. May infection na. At nag-uumpisa na tumubo yung kanyang ovary. Meron na. Napaliwanag ko na po. Lahat na po? Oh, ayos na. Ay, excuse me lang po. Kami po kasi, kami po kasi pag may nakikita sabi ni Doc Mayoma, mga ovarian cysts, piniprint pa rin po namin para makita niya kung gano'n nakalaki, kung dilaw na ba o namumula na. Kasi lahat naman ng mga sinasabi ni Doc, pwede nyo i-check dito sa all resorts. Kasi 39 laboratory results yung pwede talaga makita. Iniisa-isa namin kung ano talaga may mga tamak na ano na. Tapos i-print namin, makita niya, pulang-pula na talaga, scary na siya. Oh, Bibili ng products. ito na yung... Kay nurse, yung sa'yo nurse po ito. Oh. Tapos ang double plus. Sinabi ko na may problema sa May ovary. pinakita ko lang. Kaya pinakita talaga, meron na. Ah, Hindi ka na manganganak. Hindi. Sino po sunod? May mga kasunod. Sino po yung gusto leader, Fred? Pila na po kayo kayo. Ayun nasa loob. Pero 12, check out po tayo. Ano po? Dok, dahan-dahanin mo nga ako makabahan. Dahan-dahan po daw baka himatayin si Ma. Excuse me, Dok. Kailan kasi MD? Sa'yo, 100 na 20 drops, 5 times a day. Before meal, ha? Tapos ang CP, ang gawin natin sa ating product, alam po niyo, mas matalab yung ating product ng before meal. Before meal talaga. Before meal. Before. Ba't ganyan ang inyong product before? Eh, yung atorvastatin, saka yung Clodipogrel, kailangan nakakain ka na. Why? Synthetic sila. Natural yung atin. Yung atin, sigurado makagagaling. Yung kanila, sigurado ba? Kasi sanay tayo sa word na maintenance eh. Ano mini-maintain? Ako pag nag-maintain ng gamot ang pasyente, bago siya lumabas, kung may dala siya, iiwan niya. Alam mo ma'am, masyado kang mabait na Filipino citizen. Nagme-maintain ka ng gamot. Gumaling ka ba? Nawala ba yung sakit mo? Eh pag hindi ka uminom ng gamot babalik na nararamdaman mo. Bawal ang maintenance. Kung ayaw mong tanggalin, umalis ka na rin dito sa akin. Hindi kita check up Ganun ako. Kaya nga alis siya, iiwan yung mga gamot Ibebenta ko ba? Hindi Sinasabi niya sa'yo, yung lungs ko tinatapon ko siya. Kasi mostly, synthetic medicine, merong side effects. We are naturally born. Hindi tayo plastic. Hindi tayo goma. Pero minsan, hindi ko rin binabawal. Lalo, pagka yung katawan niya ay sanay na, lagpas 3 years na nagtitake siya ng gamot, huwag mo agad aalisin. Oo, yan. Kung baga i-adjunct mo lang yung atin. Ibig sabihin ng adjunct, isama lang. And then, papayuhan natin unti-unting alisin. Unti-unti huwag mong bibiglayin. Pagdating nun niya, simvastatin sa umaga, sa hapon, Clodipogrel, bago magdulog, amlodipine, ipabawas mo lang yung isa, yung panghapon. And then, sunod na mga 2 araw, alisin mo na yung isa. Sunod na mga 1 linggo, alisin mo totally. Lalo sa mga diabetic. Alam po ninyo, ang metoprolol, sa mga may sugar, no? Even glibenclamide, even glycoside, Metformin. meron pang metformin. Alam po ninyo, hindi siya lahat nakatutulong. Binawal na po ng US Medical Association niya. Ewan ko ba't pinainom pa dito. Meron po tayo mga papeles para doon. Next. Alam mo, sis, ito harapan check upin ko yung asawa niya. Alam mo, Andres, ay, Ronald pala pangalan nito. Anong pangalan? Andres. Andres Bonifacio. Hatong
Matuha dili hadagan. Siya, pag kasi ito, si ma'am, anong pangalan? Ang pangalan niya, Gabriela. Gabriel. Si Commander. Gabriela sila. You see, alam niyo na, ako tinataan ko na lang sa pangalan eh. Alam niyo na kung sino sila. Mabait na asawa, ang sigang asawa. Pasensya ka na, galit talaga kayo. Kasi nagpa-check up kayo eh. Alam mo doon pa lang, nasabihan ko pa lang yung attitude yung asawa. Pasensya ka naman, psychiatrist ako eh. And then, opo, okay lang. Tatanungin ko yung lalaki. Sino na susunod? Alam na, sagot. Nasabi ako. Hindi masasabi. Okay, tuloy natin, baka maungi tayo sa, ang mataas ang kolesterol mo, saka sumasakit yung dibdib niya madalas eh. Sa ibabaw, saka sa ilalim. Yung parang, then masikip din ang pagtibok. Kasi ang main problem niya, yung bomba ng puso. Parang nagkukulang ng sapatilya. Makikita natin yun. Ang nakalagay, left ventricular effective pump power. Parado yung kanyang puso, nakalagay, myocardial blood demand. Yung 1/4 ng puso niya, nagsasarado yung valvula. Paano mo yan i-open, Doc? Hindi pwede flourish doon. Para ma-open yon, magbawa siya ng maanghang. Mahilig siya sa maanghang eh. Ako, mahilig. Ikaw mahilig. Kaya madamay siya. Kaya pala damay, ano? Alata niya, mahilig siya sa maanghang. Kaya mas matapang to eh. Ito si Darna. Mataas ang kolesterol. Magbawas kayo ng karne. Sa tagahumpa. Magbawas kayo. Paano kinakain ito? Humpa tsaka adobo eh. Ano? Mahina yung effective pump power niya. Ang nagbabala sa kanya, 2 ugat sa puso. 2. Delikado pag nauwi ito ng aneurysm. Kasi sumasakit na rin yung ulo niya. Saka yung mata nangangawit na eh. Kaya, alam mo na gagawin mo. No? Kailangan bawasan. Ang dandagan mo, exercise. Lalo sa gabi. Ay, madaling araw. Ang magaling Madaling araw ang kalapit. kasi wala ako nun eh. Wala po. Yung pong aking asawa ay namatay. Nasa Canada kasi nag-aaral. Namatay sa breast cancer. Pero pag nakita ko yung asawa ko, sasabihin niya, saan ba ni Doc yan? Kaya pati anak ko pagka nanganak yung misis ko, sabi ng bilang ko, naku, salamat, hindi ka mukha ng daddy. At pag nakita yung mga anak ko talagang mga mistisa, kasi yung pong misis ko, mistisa talaga. Guwapo pa yung tata. Ay, yung tatay ko ako naman. Ma'am, di ko ba contact si Sir? Kasi alam niyo kung bakit, pinsang buo po ni Edo Manzano, yung aking asawa. Oh. Pinsang buo. Kaya talagang, pati mga anak ko matataas sa akin eh. Maputi, mataas sa ikon. Eh, nasa layo nila, no? Wala namang nagmana sa'yo. Minamander mo ka. Minamander mo ka. Harapan niya. Sino pa nagmakarder? Pinabalik ka na. Okay. Acidic din siya. Panay siya din yan. Bawasan mo. Bawasan ng CMB? Bawasan mo. Sumobra sa kanya. Ah. Kasi ang CMD pagka sobra, naging acidic. Lalo kung kumakain ng karne. Hindi naging alkaline? Hindi siya totally nag-alkaline kasi nga may malfunctions.
Yung bitukan niya kasi hindi masyadong gumigilid. Nakalagay dito, peristalsis. Tapos, pepsin. Secretion coefficient. Pag nabasa niyo po yung pepsin, ibig sabihin, kasi ang pepsin, yun yung tumutunaw na main, yun yung tumutunaw ng pinakamaliit na kinakain natin. Kaya lang, pagka ganitong coefficient, yung pepsin niya, hindi masyadong makatunaw ng kinakain. Kasi ang pepsin, ito po yung mga balahibong maliliit sa loob ng bituka. Nauubos na marahil. Pag naubos, saka kakain ng sili. Tapos, umiinom pa ng soft drink, kumakain ng mani. Kumakain. Umaga, gabi. Magaling araw nga. Ganyan ako mag-check up. Ngayon, babawasan ulit yung root crops. Ang susunod doon, ipapayo mo masama yung root crops. Kasi mabagal ang panunaw. Naintindihan niya? Huwag niyong papayuhan ng Mabigat kasi, di ba? na lahat kainin. Pagka may problem sa tiyan, alisin po ang root crops. Kasabay nun, alisin ang soya products. Kaya yung soy sauce, hindi pwede sa usawan. No, okay na. Hindi ba na pwede ipagpalit ng sa rice at rapid? Hindi pwede. So halimbawa, 20 patak na CMB, gagawin mo lang Yung 10. corn rice do. Kasi sabi nila pang ano, baba daw yun ng sugar. Yung mostly doon sa mga ano na area, remote area, mga Opo, rice. hindi po ano, lahat. corn rice. Na kumain ng corn, bababa Ang sugar. ang sugar. Kasi carbohydrates din ang mais. Starch rin. Ngayon, kung mahilig pa sa saging, hindi po bababa ang sugar. Kung kumakain ng tinapay, hindi rin bababa ang sugar. Yan. Ngayon, para bumaba ang sugar, Yan ang muna eh. yan, yung alasadong tinapay, kainin nyo ngayon kasi binayaran nyo yan. Kainin nyo lang. Pero bukas, huwag naman yung kakain kasi wala lang pambili bukas eh. Kumakain lang kayo dahil libre, no? Huwag nyo ipapayo yung alasadong tinapay. Lalo sa may problem sa tiyan, may problem na mga bukol, at irregular menstruation, hindi rin pwede yung kumain ng mga alasadong tinapay. Kasi humihina ang gilid at pwedeng magkabukol sa buhay. Yan. Medyo nagko-constipate siya eh. Merong time na gano'n. Masyadong kasi nakakainom lang si MD. Okay lang. Bawas yung problema sa sobra. Ang CMT, pagka nadamihan natin, nagiging pang ano lang siya, magdudumi. Okay lang yan. Ayos. Pero ang sabi rito, walang problema yung kanyang gallbladder. Ang may problema yung kanyang pancreas. Kaya ang sumasakit siya minsan, tagiliran din. Malalaman natin yung pancreatitis kasi hindi sinama rito, no? Malalaman lang natin pagka nakalagay, serum total bile acid, yung TBA. Ibig sabihin, sa pancreas yung problema niya. Pag TBA, pancreas. Opo, okay. Then, uric acid, medyo matanda ka na kasi. Hindi, kaya nga meron kanyang rayuma, uric acid, bawasan mo yung alat. Anak? Alat. Ito sa pancreas. Alat. Alat. Salt. Sa kidney. No. Pag meron kang problema sa uric acid, damihan mo ang juice. Una nga katukuan, kinaan. Damihan mo ang CRJ. Diyan napasa ba si Ang CMD, huwag mong sisigihan. Tungkol
mo na makuha na. Bagalan mo, pinakamarami na yung Kauna nila makuha na. 50 drops daily. Huwag kang sosobra doon. CBJ ito, 5-0. Oo. CBJ sa urine. Sa CBJ naman, pwedeng gawing almusal. CBJ. Pero, pag pinahin nyo ang CBJ, lagyan po ninyo ng 5 kalamansi hanggang 10. Once a day, mix to 5 to 10 kalamansi. Kung walang kalamansi, edi lemon. Kung walang lemon, batukan mo yung sarili mo para bumili. Masim. Eh baka sa akin yun eh. And then, yun ang problema talaga yung uric acid masyadong mataas eh. Huwag kang kakain ng pandesal sa kakamote. Ang kamote, yung mga root crops, ang pandesal, mga alsadong tinapay, mabilis pong magpa-uric acid. And then, sinasabi ng iba, yung mga innards, yung laman loob ng karne, bawal din. Bawal din yung mga sitaw, munggo. Wala pong uric acid ang sitaw at munggo. Nasa ano ng katawan nyo lang. Kasi ako kumakain ng munggo madalas eh. Hindi naman sumakit yung tuhod ko eh. Conforme rin sa pagtunaw. Eh, kailangan mo nga ang gulay eh. Kailangan mo nga yung mga seeds eh. Kasi, pampalakas yun ng mata, saka pampatibay ng buto. Ang seeds. Oo, subukan mo. Sabi Ngayon nila kung pag sumasakit, ibig sabihin, magbawas ka. Ano? Wala namang lilikhang pagkain masama eh. Basta, huwag mo lang susobrahan. Pagkakarayuma ka, maaari ka pang magka-high blood eh. Pag kumain ka ng umaga, munggo. Tanghali, balatong. Gabi, talong. Hindi kasi puro protein. Ayun. Kasi yung sobra sa fruit, lahat naman ng sobra eh, masama eh. Oh my. Oo. Kasi Kaya naintindihan natin doon. Yung ganyan lang, so okay lang. Pero may rayuma na siya talaga. moderately lang. Rheumatism coefficient, may rayuma na yun. Mineral deficiency rin, ano? Pag nakita nyo, lead saka mercury, abnormal lipid, pH balance, sama-sama yan, ibig sabihin, marumi yung dugo. Ang tawag natin dyan, blood toxemia. Marumi ang dugo. No? Nakita nyo na, no? Then, obese. Konti lang. Magbawas ka ng kanin. Huwag ka lang kumain ng kanin. Kasi lalo po ang kanin, pag meron kang cancer cell na umaandar, lalaki agad yung katawan mo, yung bukol mo. Bukod po sa kanin, root crops, saka tinapay, kasi nakukonvert sila sa sugar, huwag po kayong mawili doon. Kalimutan nyo na. Rice or carbohydrates, kasama ang tinapay. Ngayon, para gumaling ka, ano'y dahon ang kainin mo? Yeah, Stick true, lang. true. Lahat ng kulay na dahon. Ampalaya, alugbati, alunggay, Repolyo. kamote top. Hindi po pwede ang okra, lalo sa may rayuma. Yung repolyo, bawal. Yung cauliflower, bawal. Yung sayote, Broccoli bawal. Yung broccoli, Anti-cancer. kahit kumain kayo mula umaga hanggang gabi, gawin mong merienda, at yung pinakasanga, sipsipin mo, gamot sa cancer yun, tsaka sa rayuma. Tinatapon nila yung At yun, yung pinakasanga na yun, pag tinatas mo, pinatak mo sa mata mo, pantanggal pa ng katarata. Talaga. Broccoli. Broccoli, yung cauliflower, nagpaparayuma yun. Oh, napaparayo. Yung mata mo, medyo lumalabo na, pero nung parang ano, yung dalat mo, okay lang. Kulang lang ng oxygen yung puso. Normal yan. Okay. Kaya susunod na. Yang si ano,
Ano mo dyan? Hindi ko sinisin ng check-up yan. Ito. Ano pangalan niya? Ito po, online ko magpa-check up yung mga pasyente niya. Sa akin binabato. Meron kasi siyang pasyente na inaalagaan na merong schizophrenia. Dino, schizophrenia? Yes. Yung naluluko na, naluluka. Marami kasi tayong pasyente yung gumaling doon. At yung kanyang alaga, gumaling na rin. Yun lang po pinayo natin. Bukod sa Power Trio, meron tayong binibigay na collagen. Yung fish oil, Fish oil. pwede niyong ipayo. Fish oil, paano yan sa collagen? Isqualin, kabilang siya sa collagen. Ah, okay. Pwede Akala ko nyo ipayo. good for the heart lang yung yung fish oil. Ano hindi? Pwede rin pampaganda yun eh. Ay, Oo, ang CPF meron din. Pero kung gusto mong madali ang problema na gumaling, pwede mong ipayo ang sharp oil, squalene, at liver oil. Pwede kung kuripot ka, pakatas mo lang sa luyot, alugbati, okra, yun ang pakain mo. Collagen din yun sa mga sirang ulo. Hindi sinasabi ko lang, totoo mo yun. Ha? Yan. Kaya pwede sa iyo, ma'am. Pamparelax yun para hindi ka magkatopa. Yung okra, saluyot, alugbati, spinach, huwag. Ang spinach po, nagpapalala ng sakit. Pag may rayuma ka, hindi. And then, yung kangkong, hindi ko rin pinapayo sa dahong malaman na pagkain. Kasi po, ang kangkong, kahit alam pilit yung pag-aralan, dinala ng Chinese yan sa atin, ang kangkong po, tinitiro ng linta sa loob ng mga bakterya, lalo sa mga tube niya. Kahit nasabihin mong nakatanim sa lupa, tumitira po sa loob ng kangkong ang lahat ng klase ng pesticide, lahat ng klase ng bakterya nasa kangkong. akala ko safe yung Basta, saan po yun? Basta kangkong. Ba't iba ba tawag pagka sa dahon? Ang kangkong may dahon yan, saka may tube na ano. Diba? Alisin yung kangkong. Yan. Yung sayo, wala ka ng vitamin B6. Kaya madali kang mapagod. And then, sa akin, mahina yung iyong tibo, mayuma. nakalagay yan, left ventricular ejection pump. Mahina yung tibo ng Ayun, puso. malito. Ulat naman, dali sa kadakan Ito po isang sikreto para makita nyo kung mayroong migraine ng tao at may bara sa utak. Pag lumabas yung cardiovascular and cerebrovascular, meron siyang nakalagay na cholesterol crystal. Siyempre, mayroong cholesterol yan, bata pa eh. Kumakain niya ng adobong manok yan eh. Pero hindi siya kumakain ng baboy, no? Bulalo. Ayos, pwede. Pagputiin mo. And then, makikita nyo, vascular resistance, vascular elasticity, malaki ang difference. Tapos may nakalagay stroke volume, left ventricular injection impedance, at makikita mo yung minsan yung mata niya mapungay, minsan hindi, sumasakit ang ulo nito. Meron siyang tinatawag na mild, minimal, migraine. Kasi nagbabara yung kanyang ugat sa ulo. Kaya nga humihina ang bomba sa puso eh. Kasi may baratong ugat sa ulo, may baratong ugat pa sa puso. Ang tawag dito sa kanyang sakit ay myocardial infarction prolapse. Di ba nakikita niyo minsan, may nakasulat na myocardial. Pagka gano'n, may nakalagay na myocardial, yung puso natin mayroong kwartong 4. Huwag mo na ituro kung saan yung parang... Lob. Meron po kayong ugat na nagbabara sa puso, sa isang lobe ng inyong puso, sa isang kwarto, meron pong nagbabara. Kaya nga nahihirapan kang humingi. Kaya nga sumasakit ang ulo mo eh. Kasi nabasa mo. Ano yan, Doc? Hindi ba yan enlargement? Hindi. Hindi. Hindi enlargement. Ang enlargement naman, makikita mo eh. Ah. Kung kasama mo sa linya ng puso, yung stroke volume, tapos, yun ang lumalaki puso, stroke volume nakalagay, tapos myocardial prolapse nakalagay, and then,
nakalagay yung triglyceride. Ah, yun ang ano, Yun ang enlargement. enlargement. Okay? Sa'yo hindi enlarge. Prolapse, tapos stroke Wala nang volume. sabi. Amen. Dati wala. Abroad, Dok. Nasa abroad. Ngayon, acidic ka din. Hindi pag nakalagay peristalsis, gastric peristalsis, hindi ibig sabihin ito may ulcer. Ang ibig sabihin ng salitang peristalsis, hindi masyadong nagtatrabaho yung kanyang magbituka. Pwede sabihin mo, tamad kang kumain. Pag kumain naman siya, gusto niya mostly chichirya. Yun ang bawal mo, chichirya. Kasi konti siya kumain ng kanin eh. Kasi baka tumaba. Pero kung madalas naman kumain ng tinapay, kaya may peristalsis, kasi hindi kayang tunawin ng ating bituka, yung mga pandesal, yung mga umaalas ng tinapay, ang nangyayari sa bituka natin, pinaloloko lang. Yung lungs mo medyo mahina. And then, malilimutin ka rin. Kasi nakalagay yung brain, brain memory index, no? Then, bone growth, nakalagay bone alkaline, phosphatase, humihina na yung puto mo. Dito pwede sabihin yung salitang pasma. Saan ba ito? Pag nabasa nyo, bone growth index, bone alkaline phosphatase, tapos yung mga zinc, kung ano yung kulang, pwede mong sabihin, pasmado siya. Pag nasalat mo yung kamay ng tao, ito nasalat mo, medyo basa-basa, acidic. Ah, yung basa, acidic. Pawis na pawisin. Oh, pawis na pawis. Ito, konti rin acidity niya. Kasi dapat sanay kayo umipo ng mainit at malamig. So, tandaan niyo, pag malamig ang palad, madalas, acidic. Pag pinapawisan, ulcer o gastritis. Madalas pinapawis. Okay? Bawasan mo na maalat. Meron po endometriosis. Pag ang nakita nyo ay gynecology vaginitis coefficient. Ang vaginitis kasi infection eh. Pwede mong sabihin itong endometriosis. Ang endometriosis ay yung ovary ninyo, wala naman ako dyan eh. No. Kayo may ovary. Yung ovary nyo, may mga bukol na maliliit. Ang tawag doon, endometriosis. Pag nabuo yun, picos. Hindi pala ha, picos pa lang. Pag yung picos dumami, nagiging myoma o ovarian cyst. Pwede naman kayo magtanong eh. Pagka meron kayong mga pasyente na hindi nyo alam paliwanag. Wala pong bayad yun, huwag kayo mag-alala. Pero kung kayo kay Beth magtanong, kay Ian, sa mga nayan, wala na yung picture ko dyan eh. Ako lang naman ang hindi nagpapabayad, yung iba nagpapabayad talaga. Kasi baka wala nang mapaglagyan yung pera sa akin eh. Ayan nyo. Yan. Yun na lang dalawa ha. Kasi baka hindi tayo makatapos. No. WBI pa. Mahina na yung mata mo na. Ay, nanay pala. Alam pa nila na lahat ng binabasa mo, 1,000 ang bayad. Sa kliniko po, 1,000 ang isang basa nito. Ngayon po kayo mayroong tunay na busilak at malambot at puso ng damdamin, ay pwede naman kayong magregalo. Hindi po ako tumatakindi dyan. Lalo, regalo yung danggit, yan ganyan. Anything that you want to give, because the giver are more blessed than the receiver. Kaya tinatanggap ko po yan. Mahina yung mata mo, may asinti ka din eh. Alam mo, ang problema mo, ulo. Isang may topa kayo. Ay, laki. Ano ba problema mo?
Ang problema niya, yung kanyang ugat sa mata, humihina yung mata kasi yung kanyang ulo, kahit tanungin niyo ngayon, sumasakit dito sa babae nito. Kalahati lang ng ulo. Kalahati lang sumasakit. And then, madalas sumakit yung kanyang bato at saka yung kanyang ito. Pati nito sumasakit dito. Alam po nyo, pag ako humipo, alam ko na kung saan yung sumasakit. Ewan ko, ganun yung kamay ko. Ito, sumasakit sa kanya ito. Hindi po ko Yan. Itong kabila, ito sumasakit kung sa may paa. Ang tawag dito, peripheral nerve. Sciatica talaga. Ang nagbabaras, tumayo ka ang konti. Tumalikot ka sa nila. Yan. Hindi ito, alam niya, meron akong inampun Sinusweldoan ko siya. Computer technique. IT siya. Mas maliit pa po dito. 22 years old. Kasi meron siyang dwarf teasing. Pero sa sobrang talino niyang galing. Siya na pinag-a-analyze ko sa clinic. Ang tawag ko sa kanya, Lola. Kasi hindi lang siya lumaki. Pero may edad na. Hindi na pwedeng tanggapin ibang company. Tinanggap ko. Tuntua yung mga kamag-anak dahil may trabaho na yung bata. Ay, si Lola pala. Ito, sumasakit sa kanya. Ang sakit kasi niya, mula po rito, ito, yung mga ugat na yan, matigas Itong mga ugat na ito, nagbabara sa kanya. Ang tawag po rito, spondylitis. Yun. Yun ang sakit niya, kaya sumasakit. Then, pati yung mga paa niya, madalas manginig ng lalambot. Kasi why? Mineral deficiency. Ang gawin niyo nitong payo, CMT, hanggang 100 drops or 50 drops kung walang pambili. Pero din man i-distributor, kumikita naman ito, no? Yun ang problema nito sa sciatica. Sumasakit yung mga kasu-kasuhan. No? Bukod sa sumasakit ang kasu-kasuhan, pati ulo sumasakit. No? Pati yung mga kamay, nalalambot, nalalamig. Kasi acidic din. No? Ganyan ako tumingin. Pag pinatayo ko, titignan ko nila yung mata, nasasabi ko na, alam mo, napakapalit mo dahil mas maliit ka sa akin. Sasaya yung pasyente, di ba? And then nakikita natin, yung bituka mo may problem. Sumasakit sa'yo dito, mismo sa tagiliran dito. Ito, dito. Nakita mo, hindi po ko, alam ko na. Alam mo kung bakit? Yung kanyang gallbladder, meron na. Saka masyado siyang acidic. Kasi minsan to, yung dati, marahil nalilipasan ng pagkain. Ano ba trabaho mo? Ito na gawin mo. Para madali pa problema. Kasi, pag natuluyan ka, magbabawasan ng malaking tao sa Pilipinas. Ganyan ang tuminakyan, hindi po lang. Dapat matutunan niyo yun. Na yung kamay mo, pag gumapang, alam mo kung saan pupunta. Doon sa sumasakit. Kaya sumasakit yun kasi meron siyang ugat niya na wala ng lakas. No? Yung baga mo, mahina din. And then, masyado ka nang malilimutin. Pero hindi mo lang nalilimutan pag nag-text ka sa akin. Kahit madaling araw. O walang oras Dog, meron akong pasyente. Anong pangalan nun? Yung may problem sa brain, schizophrenia. Alauna ng madaling araw, mag-text. Pag nakita ko, sumasagot ako. Alauna 15. Kasi hindi nakatulog. Marami lang uod yung ulo niya. Alas 3 ng madaling araw. Kasi nagre-reklamo yung pasyente. May uod, may langgam sa ulo. May wala nang alanan langgam.
Wala na. Kasi gumaling na. No. And then, mahina talaga yung mga buto mo. Pati yung balakang sumasakit, ano? Bukod doon sa kanya spondylitis, no? Yung mga ugat niya talaga, tsaka buto masyadong nagipik. Kaya ganun. Huwag mo magkakain ng noodles. Hindi ka ganun ba lagi mo ganun. Bakit? Yun. Ba't sinasabi pati pinakain niya? Alam mo masasama kung bakit? Yung mga lahat ng mineral dito at vitamin negative. Tapos yung ang nakalagay dito, yung short bone cartilage healing solution. Na pag nabasa niyo yun, pasmado talaga yung tao. Mahina talaga ang mga takbo ng ugat. Osteoporosis coefficient, status of bone, long bone healing. Masasabi na pasmado yung mga ugat. Okay? Maliwanag na yan. Nagpapasma kasi pagod na pagod ka. Tapos, nagpapalipas ka pa ng gutom. Tapos, tamad kang kumain. Tapos, kung kumain, mahina. Kaya damihan mo kain. Kasi lahat dito, abnormal eh. Tapos, yung balat mo, natutuyo. Wala nang kintab. Pangit na. O yung buko mo, ganyan pa. Dapat sinubit mo. Pangit din, eh, no? Ayaw ko na nakita. Mag-take ka ng CPF. Hanggang 30 o 50 kung kaya mo. Para ito magkain. Para tumungkad. Parehas na kayo. Makikita mo kasi dito, obese eh. Sa palagay mo po, obese. Diyan ngayon lang dapat magtaka. Ang nakikita natin sa result, obesity. Tapos yung pasyente mo, ganito kalaki. Obesity, makikita mo, payat yung pasyente mo. Ang ibig sabihin nun, malnourished. Katulad niya, malnourished din tawag. Ang obese, malnourished din yan. Oo, kasi ang salitang obese, maaaring sobra sa laklak o hindi kumakain. So, ako, Yun ang malnourished. malnourished ako. Hindi. Di ba malnourished? Ang kulang lang niya kalabit ng boyfriend. Apo! Change oil! Oo. Change oil. Change oil! Pati matapos. Makikita nyo sa eye sagging, sa eye cell activity, pagka ganoon, pwede mo sabihin may katarata na, talagang may problema yung mata. Tandaan nyo, ang mababasa nyo, sagging. Hindi naman sinabi kung sa bato, latundan eh, no? Ang nakalagay, sagging. Eye cell activity. Pwede mo sabihin sa tao, katarata, glaucoma, titingnan mo rin yung mata. Pag may nakita kang nakasobra doon sa bilog na parang gumagapang ng mga ugat, ang tawag doon, pterygium. Pag yung itim ay nagilid, yung puti niyang bilog ay itim na itim yung gilid, at makikita mo parang may mga ugat na lumalagpas, katarata yun. Ang glaucoma, makikita mo, may puting-puti na nakagitna. Yun ang glaucoma. Okay, alam ko marami na kayo natutunan. Hindi naman na-stroke ka na. Kaya lang mukhang na-stroke ka na. Na-stroke siya mga. Nalaman mo ha? Oo. Kasi alam mo, tingnan mo ha, paano mong nalaman yung na mild stroke? Tumayo ka na. Umarap pa sa kanila. Titigan niyo yung kanyang mukha. Kailangan matuto kayo eh. Iyo ha. Yung isa mata malaki. Yung isa maliit. Pag siya tumalaw, hindi pantay. Pag bukano isa mata, okay. Pero isa mata, pag buka, kita mo naman eh, hindi naman siya duling. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng mild stroke. Kung yung mukha niya naman ang hindi pantay, pwede mo sabihin, nagkaroon siya ng Bell's palsy. Katulad ni Dr. Bilo, ganun. Maliit isa, malaki isa. Meron naman talagang malitang isa eh. Pero makikita mo naman, talagang iba naman yung ano.
medyo malaki yung mga alsa ba? Ay, yung Parang mayroong putong nakapatong, ano? Ito, wala. ay bags, gano'n. At yung mukha niya, papantayin mo, hindi. Pag sinuot ng patipis niya, hindi pantay. Hindi mo, manipis, makapal. Nakabawi-bawi na ako sa'yo. Ibigay sa madaling araw. Chat ha? Chat ha? Nabawi. Naku, mag-aalas 11 na. Bilisan ko sa'yo, no? Pati liver, kitang-kita sa'yo. Ang payat mo, mukhang hindi ko pinakakain. Ayaw, medyo ganun yung pasyente. Kita mo ng mataba, aasarin mo pa, no? Kasi, alam mo, hindi ka ba pinakakain ng mga sa inyong bahay? Parang payat na payat ka, no? Wala akong kamasil-masil lang. Wala yung buto ka lang. Kailangan sanay kayo mag-ano lang pasyente. No? Fatty liver, bad cholesterol, hindi ka natutunawan ng pagkain at taas ng cholesterol mo, ang puso mo hindi aktibo sa pagbuka. Bumubuka ka pa ba? Sa pagbuka naman, nakalagay dyan ka, cerebral blood vessel elasticity, nahihirapan bumukay puso mo, ano? Barado ugat mo sa puso, dalawa. Acidic ka din, may bukol ka rin sa tiyan. Malaki na yung bukol mo sa kolon, ha? Pag-iingat yan ang kumain ng talong. Hindi ko nang kakainin yung talong. Huwag. Aawakan mo lang. Bawal sa yung mga malalagay yung pagkain. Ano na yun? Huwag din yung kape. Sabi dito, memory nerve, brain nerve, memory. Malilimutin ka lang, may rayuma ka pa. Sumasakit ang tuhod, balakang. Ang sugar mo, tumataas din. Matahaw kasi sa kanin, sa kasi tinapay. Tao sa kanin. KKK daw. Oo. Pag pinakita sa inyo dito, linolenic acid o fatty acid, ibig sabihin hindi siya natutunawan. Okay. Hindi natutunawan. Makikita nyo, fatty acid, linolenic acid, hindi siya natutunawan. Nakita niyo na pumapayat, ano? And then, fatty acid, human toxin. Ibig sabihin, mahilig ka magpabango at magpaganda. Pwede mo nang bawalan. No? And then, dito, walang nakalagay sa kanya. Tungkol sa gonadotropin. Ang babasihan mo rito, yung collagen. Ibig sabihin, pagka ganito lumitaw, ang makikita nyo, circulatory system, motion system, may ano siya. May bukol siya sa ovary. Yung collagen lang binasa ko. Why? Kasi makita motion system, napakaliit ng number. Pangalan ba? Yung collagen ay 8,133 motion system. Sa kanya kalahati lang. Wala pang kalahati. At pwede mo tanungin, minamalit na yung kamay, yung paa, sumasakit yung balakang, sumasakit yung putot, madaling mahilo, madaling mapagod. Ito yung pakaramdam niya. Yung lahat na yun, sign yun na meron siyang ovarian cyst. Sa eyes do. Kasi yun ang ano po. Ayon sa mata mo. Kasi regular yung detachment. Check na kasi. Oo, wala nang pananaw yung isang mata mo eh. Malabo na eh. Ang nakalagay dyan, bugs under the eye, collagen, eye wrinkle, eye cell activity. Pagka po ganito, pwede mo sabihin may katarata na siya. Eye. Pinagtaka eye. Nakalagay bug under the eye, collagen, eye wrinkle, eye cell activity. May katarata ka na. Kaya yung mata mo natutuyo eh. Hindi, Doktor, nagpa-check ko daw, hindi na detachment. hindi nga pwede attachment. Yung ano sa checks to, sa ano, sa octa. Lens? Huwag mong paniwalaan yun. Hindi niya sinabi mo ano yung problema ng mata mo. Kaya lumalabo, natutuyo yung ugat, at yung katarata mo nasa likod ng mata.
Kaya nakita mo, ang daming pula-pula ro sa gilid. Wala naman lipstick. Ano yung ano nito po? More on CPF. More on CPF. No? O sige po, salamat. Thank you, Ano? Doc. Ngayon, sumunod tayo dito sa WBI. Yan, sa lahat po pala na hindi pa nakakapag-register bago tayo mag-WPI,